Noong panahong nasa ilalim ng kolonyalisasyon ng bansang Espanya ang Pilipinas, laganap ang iba't ibang uri ng hindi makataong gawain at pang-aabuso laban sa mga Pilipino na kung kanilang tawagin ay mga Indio, sapagkat ang kanilang tingin sa mga Pilipino ay mga mangmang at walang muwang sa mundo. Ngunit, sa kabila ng lahat ng pasakit at pagtitiis sa hindi makatarungang sistema, sumibol ang isang liwanag na naghatid ng pag-asa sa mag-asawang Francisco Rizal at Teodora Alonso. Sa isang disente at magarbong pamilya na naninirahan sa Calamba, Laguna, ipinanganak si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda noong 19 ng Hunyo taong 1861. Bilang isang miyembro ng Simbahang Katoliko, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ako'y nalulugod dahil ako ang naatakan upang magbasbas para sa anak ninyong dalawa. Nakakataba ng puso dahil ako'y naging bahagi upang gampanan ang isang mahalagang yugto sa buhay ng batang ito. Dahil ako'y naniniwala na ang batang ito ay lalaking tanyag. Naku po, masyado niyo kami pinupuri, Padre. Salamat po sa inyo. Walang anuman. Alam nyo, naniniwala ako kay Padre Rizal. Hindi malabong hindi magiging mahusay ang aking inaanak sa ina ko. Nako, huwag ho kayong mag-alala, Padre. Bilang mag-asawa, gagawin ho namin ang aming makakaya upang mapalaking mabuting tao ang aming anak. Biniyayaan ng 11 mga anak ang mag-asawang Francisco at Teodora, at pang-7 ang kanilang anak na lalaki na si Pepe. Sa mga magkakapatid, ang sumunod sa kanya na si Concepcion o Concha ang kanyang kasundo sa lahat. Madalas niya itong nakakalaro ng mga larong pambata na uso sa panahong Concepcion! Ngunit sa kasamaang palad, nang si Pepe ay sumapit sa 4 na taong gulang, namatay ang kapatid na sumunod sa kanya. Concepcion! Bata pa lamang si Pepe ay kakikitaan na siya ng mas mataas na kapasidad pagdating sa intelektual na katangian kumpara sa mga batang kaedaran niya. Agad din itong napansin ng kanyang ina kaya't inibig ni Doña Teodora na turuan ang kanyang anak upang mas malinang pa ang mga bagay na kayang matutunan ng batang ito. Ang tawag rito ay mga aklat, anak. Maaari mo itong magamit sa iyong hinaharap. Maaari niyo po ba akong turuan magbasa, Inay? Nako, walang problema. Halika rito na kay aking maturuan. O Pepe, tila ata hindi ka nakapaglaro sa iyong mga kato. Dahil nahihiya po ako na sumali sa aking mga kapo. Sa gayoy, halika, turuan na lamang kita ng mga ilang mga ehersisyo para siniglang yung pangangadawa. Masaanin po ko riyan, tiyo. Bukod sa pisikal na kabutihang kontribusyon ng kanyang tiyo Manuel, mas napaigting pa ang intelektual na kapasidad ng bata dahil sa mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang scholar na tiyuhin na si Tio Gregorio. At ayan ang aral na iyong makukuha, na tiyak kong magagamit mo hanggang sa iyong pagtanda. Magsikap ka, at gampanan ng bawat gawain ng maingat. Matutong maging matuling at masinsinan. Maging malaya sa pag-iisip, at gumawa ng mga larawan ng lahat ng bagay. Magsikap at gampanan ng bawat gawain ng maingat.
Matutong maging matulin at masinsinan, maging malaya sa pag-iisip at gumawa ng mga larawan sa lahat ng bagay. Nang, totoo po ba ang kwento tungkol sa mga duwende? Sabi nila, hindi. Pero may mga ilang sabi dahil sa mga kwento. Kung totoo po ang kwento tungkol sa mga duwende, bakit hindi sila nagpapakita sa ating mga normal na tao? Nakamamangka talaga ang iyong kayang isipin sa murang edad. Ngunit may mga bagay talaga tayo na hindi na ipapulungan. Kahit gaano pa kaya ko talaga. Naaresto ka namin sa salang pagpatay sa kay Bahay Don Alberto Alonso. Wala akong ginagawang masama. Sandali! Saan yung siya dadalhin? Diyos ko, wala akong ginagawa. Hindi ka tumingin, pag-i-share ka mo. Makakatim guys sa akin. Narcisa ang itay. Ano nangyari? Ano nangyari? Itay! Huwag yung tangkain. Saan yung siya dadalhin? Makakatim guys sa akin. Mga anak! Huwag kayong umiyak! Magkakapo kayo! Dahil sa pagsubok na iyon ay naisulat ni Pepe ang kanyang unang tula na pinamagatang Mi Primera Inspirasyon na kanyang inalay sa kanyang ina sa kaarawan nito. Noong mga taon ding ito ay nalalapit na ang pagtatapos ng pag-aaral ni Pepe sa Binyan, Laguna. At nang siya ay makapagtapos, siya ay tumungo sa Manila kasama ang kapatid na si Pasiano narito na ako upang sa makapag-aral ng mas mataas na Buti mo edukasyon. yung pag-aaral at makamit mo lahat ng ngiti mo. O, kamusta ka na, Iho? Maaari mo ba akong bahagian ng iyong karanasan tungkol sa iyong pag-aaral? Mabuti naman po ang lagay ng aking pag-aaral. Sa katunayan nga po ito ang aking mga medalya at karangalang natanggap sa Ateneo. Oh, naku po, napakagaling mo nga naman talaga. Mayroon na naman ako may pagmamalaki sa aking mga kumare. Hindi malabong hindi ka matanggap doon, anak. Ika'y making husay na hindi may pagkakaila. Sa ngayon kaya ma, hindi ka dapat panghinaan ng loob kung gayong magito naman yung pinamala sa larangan ng akademiko sa atin ngayon. Hindi niyo ba alam na ang labis na karunungan ay magdadala ng kapahamakan sa inyong mga buhay? Nakapag-desisyon na po ako. Kung nais mo na lamang palang mag-aral muli, kumuha ka ng kursong pang-agrikultura. Taong 1877, muling napagpasyahan ni Pepe na mag-aral muli, ngunit sa pagkakataong ito ay sa Universidad ng Santo Tomas naman. Ano po, Nana? Oo po, buti na pagbisita ka, di kami bisita tayo. Salamat. Ako si Mariana Katimbak at ito ang aking kapatid sa Sigunda. Kinalulugod ko kung kayo'y makilala. Mauna na muna ako sa inyo. Ngunit hindi maganda ang naging kinahantungan ng pagmamahalan ni Pepe at Segunda, sapagkat siya ay nakatakda ng ikasal kay Manuel Luz kung kaya't nawala ng pag-asa si Pepe. Hindi nagkaroon ng pagkakataon si Rizal na pakasalan si Segunda dahil mas pinili niya ang kanyang pag-aaral at propesyon. Pepe, sumasa iyo ang aking mga dasal at pagbati. Lubos akong humahanga sa iyong sigasig sa pag-aaral at sa iyong hangaring mapabuti ang iyong sarili at iyong bayan. Hindi madali ang pagpili ng landas na tatahakin, ngunit nais kong ibahagi ang aking munting payo. Marami kang aking talino at kakayahan, ngunit sa palagay ko'y mas nararapat mong isaalang-alang ang pag-aral ng medisina. Higit itong makabubuti hindi lamang sa iyo kundi pati na rin sa iyong pamilya, lalong-lalo na sa iyong ina. Nangangailangan ng tulong para sa kanyang karamdaman. Sa ganitong larangan, makakaiwas ka rin sa mga panganib ng politika na maaaring magdulot ng alalahanin sa inaharap. Alam ko na ito ay kaya mo dahil isa kang magaling at matalinong bata.
Pinaniniwalaan ko ang iyong kakayahan at naniniwala akong magtatagumpay ka sa profesyon ito. Ako'y laging handang magdasal at sumuporta sa iyo. Ninais niyang manirahan malapit sa paaralan kaya siya ay nanirahan sa paupahang bahay ni Doña Concha Leyva. Nakilala niya rito si Leonor Valenzuela na kanyang kapitbahay, kalaunan ay kanyang niligawan. Pepe, nais kitang ipakilala sa aking anak. Halika, samahan mo kami sa labas. Sandali lamang po at tatapusin ko pag-ayos ng aking gamit. Magmadali. Sa kanyang pananatili rito ay nakilala niyang kanyang pinsan na si Leonor Rivera, na kanyang naging kaibigan. Ang nagtagal ay tila nakalimutan ni Pepe si Leonor Valenzuela at unti-unting nahulog ang loob kay Leonor Rivera, na gayon din ang nararamdaman para sa kanya. Milango ba sa mukha ng aking anak, Pepe? Bakit ganyan ka makatingin? Halika, at ipapakita ko sa iyo ang buong Casa Tomasini. También sirve como protección para algunos de nuestros órganos. ¿Y cuál fue? Corazón, pulmones y cerebro. Excelente. ¿Y tú, indio? Quédate aquí también. ¿Tiene este indio buenos gestos que nuestros españoles? El cura solo quiere decir que los españoles somos superiores a los filipinos. Profesor, si la única base de la superioridad de los españoles es la altura, porque España perdió algunas de sus colonias más... Eres crucero. Salmi di klase. Injo, mga mangmang bobo! Sa ilang taon na pananatili at pag-aaral ni Pepe sa Universidad ng Santo Tomas, unti-unti siyang nawalan ng gana at ang kasiyahan ay napalitan ng pagkabigo. Ito ay dahil sa diskriminasyon ng mga Espanyol sa mga Pilipino na siyang muling nagpalakas ng loob ni Rizal na lumaban sa mga Espanyol. Kamusta ka? Ayos ka lang ba, Pepe? Mas mabuti dahil narito ka na sa akin. Natapos niya ang kanyang kursong medikal ngunit hindi na siya nagkamit pa ng mga karangalan at hindi maganda ang naging resulta nito. Napagdesisyonan niya na mag-aral sa ibang bansa upang mapalawak pa ang kanyang kaalaman. Ang iyong pagalis ang ating magiging sikreto, Pepe. Walang ibang dapat makalam nito. Bakit kailangan pa natin itago? Bakit di ka na sumama sa akin sa Europa, kuya? Itatago natin ito upang tiyak na walang makakapigil sa iyong pagalis. Ikaw lamang may kakayan makapunta sa ibang bansa. Ikaw lamang may kakayan makapag-aral doon dahil sa aking talino. Ako ang naiwan ako dito sa ating pamilya. Ako ang magbabantay sa ating lupain. Ano namang gagawin ko dun? Mag-aaral lang uli. Nakababagot naman kung mag-isa lang ako mag-aaral doon. Hindi ka lamang mag-aaral doon. Ilalabas mo ang baho ng pamahalaan ng Espanya. Bubuo ka din ng mga samahan ng Pilipino. Malaya kayong makakapagsulat doon ng pagbabago upang makapagwalaya sa ating mga kababayan. O ito. Ang 700 piso. Gamitin mo ito pang gastos sa Europa at padadalan ko namin ng 35 buwan-buwan. Maayos na ba ang preparasyon sa pag-alis ni Pepe Pasiani? Susuportahan ka namin sa iyong pag-aaral sa Europa, Pepe. Pero sila nanang, hindi yung papayag na umalis ako. Kaya nga sikreto lamang yung pag-alis. Malalaman lamang nila kapag nasa Europa ka na. Ito ang pasaporte at lipat ko. Jose Mercado, akala ko ba hindi ko nagagamitin ang pangalan na ito? Sa ngayon lamang iyan, Pepe, upang hindi ka harangin ng mga opisyal. At sa pagdating mo sa Europa, ay rizal na uli ang iyong gagawin. Huwag niyo kaming bibiguin. Ako sa lalay sa iyong kapag-kapag ng atirin sa. Mag-iingat ka, Pepe.
Pagbubutihin ko. Pagbubutihin ko ang aking pag-aaral.